Inawit natin itong hymnong itong Have Thine Own Way, Lord. At makikita natin sa awiting yon ay naroong isa lamang talaga ang sinasabi o sentro ng hymnong yon, ang obedience, ang pagsunod sa ating Panginoon. Na tayo ay maging masunurin sa ating Diyos. Ngunit ito ang problema natin. Ang problema natin ay hindi tayo nagiging masunurin. Kung aaminin natin ang ating buhay, kung talagang tayo ay haharap sa totoong salamin, alam niyo yung hindi salaming mandaraya. Kasi may salaming mandaraya, yung pagharap mo, ang kinis ng mukha mo, ang puti mo, katulad ko, na pagka pumuputi, parang may flash. Kasi lumiliwanag. At sinasabi ng aking isang isipan, sinungaling yung salamin Kaya maganda yung labas ng iyong complexion. At hindi lang yun, para kang slim. Alam niya may mga ganung salamin Nakakapayat at slim. Gusto nating sumunod sa Diyos. Itong taong 2025, palagay ko lahat tayong mga anak ng Diyos ay nagsasabing, gusto kong sundin ang iyong kalooban, Diyos. Pero sa isang banda, ay hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, ay hindi tayo nakakasunod ng buong buo. Sa bawat araw, ika nga ay may sablay. Sa bawat araw, ay meron tayo sablay at mga bagay na nagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Katunayan, pagising natin sa bawat umaga, marahil kung magkakaroon lamang tayo ng maikling sandali na magkaroon ng review ng ginawa natin kahapon, ay umpisa pa lamang ng paggising natin sa umaga, ay naroong makikita nating hindi tayo nakasunod sa Diyos ng buong buo. Nais kong simula ng aking pangangaral at kukunin ko ito sa question number 1 and answer number 1 at kasama rin dito ang question number 2 at answer number 2 sa isang katekismo na unang naipublished ng 1563 at ito ay sa utos o sa pamumuno ng isang elektor na si Frederick III na kinikilalang Heidelberg Catechism. Noong mga panahong yaon, ang reformasyon ay nagsimula ng lumawak at sumabog sa katauhan ni Martin Luther. At ang Heidelberg ay nasa Germany at alam naman natin na dito nagsimula ang Reformation, yung pagprotesta at pagdiriin ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. At ang Heidelberg Catechism ay naigawa upang ang lahat ng mga hindi Katolikong Romano, kundi ang lahat ng ginising ng Diyos sa tinatawag na sulat at pangangaral ni Martin Luther ay nagsilabasan sila sa simbahang Romano-Katoliko at pagkatapos ay magmula noon ay nagkaroon na sila ng pagtitipon at sinasabing sila ay kabilang sa mga nagprotesta na kabilang ng katulad ni Martin Luther. Ngunit, ang isang naging bunga nitong Reformation na ito ay nagkaroon ng kanya-kanyang mga punto at katuruan at paniniwala na parang may pagkakaiba sa ibang mga protestante. Nariyan ang mga kilalang mga katauhan, si Martin Luther, si Zwingli, si John Calvin. At kung babasahin natin ang kanilang mga katuruan, ay may mga bagay na hindi sila nagkakasundo. Ngunit,
ang Heidelberg Catechism, ang layunin nito ay magkaroon ng isang katuruan sa gayon ang lahat o nakakaraming mga protestante ay magkaroon ng pagkakaisa. Pagamat sinasabi ko nga, ang pagkakaiba ng mga leader nila ay maaring makikitang maliwanag na pagkakaiba, ngunit ang katekismong itong tinatawag kong Heidelberg Catechism ay upang itong mga maliliit na mga di pagkakasundo ay magkaroon ng pagkakaisa, ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Kaya ito ay 16th century na kahalagahan ng pagtuturo. At mapapansin natin na ang sentro ng katekismong ito ay walang iba kundi ang pagtataguyod o pagtataas ng tinatawag na sola scriptura o ang salita ng Diyos lamang ang dapat na maging sukatan ng ating pananampalataya at pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Noong nakaraang araw lamang o ilang araw na nakaraan sa paggawaan ng aking sasakyan, ay merong nagpapagawa ng sasakyan at sa aming pag-uusap, ay aking natanto na siya ay maalam sa katekismo at sa katuruan ng Romano Katoliko. Napagkamalong ko siyang pare dahil mukha siyang pare. At sabi niya, hindi po ako pare, ako ay isang lay person. Siya ay may katungkulan na nagtuturo hindi lamang sa simbahan, kundi kapag mayroong mga seminar, ang simbahang Romano Katoliko. At ako'y nagulat sa kanyang mga binabanggit na mga church fathers. At gayon din ang kanyang sinabi sa akin, napagtanto ko na ikaw ay hindi lamang born again. Na pangkaraniwan, sabi ko, ako po ay isang pastor ng Baptist Church. At saan kami hindi magkasundo sa pag-uusap? Bagamat sila ay mayroong Biblia, ang Romano Katoliko, at tayo ay mayroong Biblia, kadalasan kapag ikaw ay Romano Katoliko, kapag mayroong ibang Biblia, ang tawag siguro natin, Biblia ng Protestante, o iba pang mga Biblia. Ngunit ang hindi namin pinagkasunduan ay ang simbahang Romano Katoliko na ito ay aking alam dahil ito ang aking pinanggalingan. Ako'y bininyagan ng Romano Katoliko nung sanggol at nag-aral sa Roman Catholic School. Naturuan ng katekismo ng Romano Katoliko ay ang sukatan ng Romano Katolikong relihiyon pagdating sa otoridad ng buhay at ng pananampalataya ay ang Biblia at may kapantay. At ang kapantay na tinatawag nilang tradisyon o katuruan ng mga ginagalang nilang mga Romano Katoliko. Kaya kung ito ay Biblia at kapantay ang sulat ng mga tinatawag nilang santo, kung gayon ang otoridad ay dalawa. At ang aking sinabi, sa amin ang otoridad ay walang iba kundi ang Biblia. At sabi niya, bakit Biblia lamang? Hindi mo ba bibigyan ng kahalagahan ang mga sulat ng mga santo? At binanggit niya si Augustine, at ang sinabi niya, nabasa mo ba ang sulat ni Augustine? Sabi ko, alin doon? The City of God? Sabi ko, oo. Pati yung Confessions ni Augustine ay aking nabasa. Oh, magaling. Sabi niya, naniniwala ka ba kay Augustine sa mga sulat? Sabi ko, hindi lahat. Ngunit si Augustine ay malaking tulong sa aming pundasyon o maaring katuruan pagdating sa pananampalataya. Ngunit may mga bagay na hindi ko siya sinasang-ayunan. At dito ay ipinakita ko na dahil ang Biblia ay ang salita ng Diyos. At laking gulat ko na yan din ay sulat ng tao. Sabi ko, tama.
Sinulat ng tao ang Biblia, ngunit ang kanilang pagsulat, ang tawag sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito ay hiningahan ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay buhat sa Diyos. Kung papaano ito nangyari, kung papaano na ang iba't ibang mga tao ay at iba't ibang panahon at iba't ibang antas ng talino at karunungan at background, nang ito ay sinulat at nang pinagsama-sama, ay meron lamang isang mensahe. At ito ay isang masasabi nating kahanga-hanga. Ngunit, ang sulat ng Biblia at dinugtong mo ang sulat ng mga santo o yung kanilang tinatawag na tradition o yung nakagisnan. Madalas tayo ay makakarinig ng mga taong, ito ang nakagisnan. At kapag ganito ang sinasabi natin at pinagpapantay natin ito, ay dito magsisimula ang relihiyon na walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, pagpapahalagang buong-buo sa salita ng Diyos. Hindi sa paninira ang tinutukoy ko ng simbahang Romano Katoliko dahil alam ko ang katuruan at hindi ito maitatatwa. Nandun yun sa Second Vatican Council na pinagdiriinan na ang tradisyon, ang katuruan, ang katikismo ng Romano Katoliko ay ipinapantay sa Biblia. Ngunit sa atin, ang lahat ng aklat at sulat ng mga tao, maging sila man ay kagalang-galang na tao, o sabihin na natin maging yung mga kinikilalang mga santo ng Romano Katoliko na mga sulat, ay malaking tulong ito sa pananampalataya natin. Ngunit kung magbabanggaan sila ng katuruan, maibababa ang sulat nila at ang dapat na maitaguyod at maitaas at mabigyan ng pagpapahalaga ay walang iba kundi ang Biblia. Ito ang sigaw at ito ang mga pangunahing naibigay ng sinabi ni Martin Luther nung siya ay ini-impluwensya na parang may banta ng kanyang mga sulat na nakakaapekto sa mga parokya o sa mga miyembro ng Katoliko na kanyang sabihing mali. At ang sabi ni Martin Luther, ang aking konsyensya ay bihag ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung lahat ng aking katuruan ay kontra sa Biblia, dun ko aamining ako'y mali. Ngunit kung ang aking katuruan at kasulatan ay ayon sa tinuturo ng Biblia, mananaig pa rin at itutuloy ko ang mga pangangaral na ito. Kung kaya't sa kasaysayan ay nagkaroon ng protestante. Si Martin Luther ay pari ng Romano Katoliko. Tandaan natin yan. At ayaw niyang lumabas ng Romano Katoliko. Katunayan, gusto niyang makipagbalitaktakan o makipagdiskusyon o sa panahon natin, debate sa kanyang mga punto. At ang kanyang mga inaanyayahan ay hindi lamang ang kanyang mga estudyante dahil si Martin Luther ay isa ring profesor ng teologo. Ang pakay niya ay malaman ng katotohanan. Ang naging bunga, siya ay sinipa at ekskomunikado. Siya ay tiniwalag ng Papa ng Romano Katoliko. Ngayon, ang Heidelberg Catechism ay bunga ng ng pagpoprotesta at ng pagpapahayag ng katotohanan ng leader na si Martin Luther at ng ibang kanyang pang mga followers. Madali niyo makita ang Heidelberg Catechism dahil ito ay nasa Google, libre ito. At naroon ito ay inisiayos ng 52 hati. Bakit kaya 52 na pagbubuklod-buklod? Na binubuo ng 120 chapters, ngunit ito ay binuklod at pinaghati-hati ng 52 sapagkat
Nung ito ay natapos, ito ay naging major teaching ng mga Protestant believers ng 129 memorable questions and answers at hinati ito ng 52 upang sa bawat araw ng Panginoon ay mayroong katuruan na maririnig mula sa Heidelberg Catechism. Dahil ang isang taon ay binubuo ng 52 Sundays. Kaya sa bawat Lord's Day o linggo o araw ng Panginoon ay naisasama ito sa turo ng pagtitipon ng mga anak ng Diyos. At ang unang-una na araw ng Panginoon, and so question number 1 ay ito: what is your only comfort in life and in death? Ano ang magbibigay ng tanging kapahingahan at katiyakan at kagaangan sa iyo habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, at dagdagan na natin kahit sa punto ng ikaw ay naghihingalo at mamamatay na? Ano ang comfort? Ano ang magbibigay sa iyo ng aliw kapag ikaw ay nasa mundong ito? Kanina ay nagbabatian ng Happy New Year. Maaring ang sagot na iba, wala pa rin pera. So, ang comfort mo ay pera. Diba? Dahil pa rin problema. Hindi nabayaran ng utang. Hinahabol ako ng mga nagpautang sa akin. Kaya wala tuloy akong comfort. Di ako makatulog. Di ako makauwi sa bahay. Nag-aabang doon sa kanto yung maniningil. Katakot-takot na nakasinungalingan ang aking ginagawang dahilan. Kaya, wala akong comfort. Pero tingnan ninyo kung paano nahubog at nagawa itong katekismong ito. Kaya ang tanong, unang-una, pagpasok ng unang linggo ng taon, ito ang Heidelberg Catechism. Sinimulan sa tanong, ano nagbibigay sa iyo ng aliw? Bilang unang araw, o unang araw ng Panginoon, ng bagong taon. What is your only comfort in life and in death? Answer ang sagot. Bilang anak ng Diyos, bilang totoong alagad ng Panginoon, ang ibig sabihin na ikaw ay biniyayaan ng kaligtasan, kinahabagan ka ng Diyos. What is your only comfort in life and in death? Alam niyo yung sinasabi kong kapag ang isang tao ay malapit na mamatay, di ba? Talagang pinipilit niyang mabuhay. Nakakita na ba kayo ng ganun? Na kayo'y hinawakan na naghihingalo? Ayoko pang mamatay, bigla pa, patay. Kitang-kita na itong taong ito ay walang comfort dahil takot sa kamatayan. Dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta o marahil doon ay nagsisimula ng magbalik at sariwain ng lahat ng buhay niya at sinasabi niya, hindi pa ako handang humarap sa Diyos. Kaya't siya'y takot mamatay. Ngunit kay ganda ng tanong ng Heidelberg Catechism number 1. What is your only comfort in life and in death? At ang sagot ay ito, that I am not my own, but belong, body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. Ito ang isang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng aliw, kahit na sukat na at pakunti-kaunti na ang iyong hininga, na hindi ako ang may-ari ng buhay ko. Ang bagong taong ito, nawa, ay magsimula na tayo ay mapalalahanan, hindi tayo may-ari ng ating buhay. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa,
buhay ka sa panahong ito hanggang sa iyong kamatayan, ikaw ay pag-aari ng Panginoong Jesucristo. At ang ganda ng pagkasabi ng Heidelberg Catechism that I am not my own, but belong body and soul in life and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. Ano ang iyong nararamdaman kapag meron kayong kapangako? Nag-cross my heart, pex man, yung mga bata, patapos hindi naman tinupad. Palagi ko, ang isa sa inyo na ayaw niyong mga tao yung walang isang salita. Kaya't kapag may mga taong ganun, kahit na marami siyang ipinapangako, wala kang isang salita. Hindi ako maniniwala na sa iyo. Ang dami mo ng ilang beses mo nang ginawa at pinakita sa akin na hindi ka tapat. Ngunit sa Heidelberg Catechism, tinawag ang Panginoong Jesucristo ng ating tagapagligtas at tinawag siyang faithful. At ito ang simula ng isang anak ng Diyos. At itong karugtong ng Heidelberg Catechism, He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. Kanina sinimulan ko ang tanong na nasusunod ba natin buong-buo ang kalooban ng Diyos? Ang sagot ay hindi. And yet, sinasabi natin, si Kristo ay namatay para sa atin. May conflict ba ito? Ang totoo, ito ang ating struggle. Bilang mga Kristiyano, pagising natin sa umaga, kung magre-rewind lang tayo, may nasabi akong masakit. Nakapanakit ako ng kapwa ko. Nag-isip ako ng masama sa aking kapwa. May mga ginawa akong bagay na hindi tama. At kung ikaw ay isang Kristiyano, at lalo na marahil ang iyong ginawa ay isang bagay na talagang mabigat, anong makapagbibigay sa iyo ng aliw? Bilang Kristiyano, andito yung sinasabi ng Heidelberg Catechism, binayaran buong buo ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng aking kasalanan. Ng kanyang banal at mahalagang dugo. Anong ibig sabihin nito? Binayaran ng tapat na tagapagligtas na si Jesucristo ang lahat ng aking kasalanan. Kapag sinabing lahat, hindi ito sinabing kaunti o 3/4 or 90% ng aking kasalanan. Kasi meron tayong kasalanang nakaraan, meron tayong kasalanang ginagawa ngayon, at meron tayong kasalanang gagawin pa kung loloobin ng Diyos na tayo ay tumanda at humaba ang buhay at hindi pa bumabalik na muli ang Panginoon. Anong magbibigay sa atin ng comfort? That Jesus has fully paid for all my sins. At pinalaya niya na ako sa kamay at bigat at sama ng diablo. At ako'y kanyang binabantayan na kahit ng isang hibla ng aking buhok ay hindi mahuhulog o malalaglag sa sahig nang hindi niloob ng Diyos. Alam niyo, mahilig ako magwalis sa aming bahay. Ang isang, sabi ko, buhok na naman. Pag nagwawalis ako, kita ko lang buhok sa sahig, lalo na kung ang ngayong sahig ay kulay puti. Nako, kitang-kita yung
yung hibla ng mga buhok. And yet, sinasabi ng Heidelberg Catechism, yung mga nalalaglag na mga buhok, sabihin natin, siyempre, patay na buhok na yan, kaya nalalaglag. Pero tingnan ninyo, mismong ito ang galing sa wika ng Panginoong Jesucristo, na ang hibla ng ating buhok ay alam ng Diyos ang bilang. Ganun tayo. Hindi lamang kakilala ng Diyos, kundi sa Heidelberg Catechism, nandun ang kanyang pagbabantay sa atin. At ang lahat na nangyayari sa atin, lahat, ay niloob ng Diyos. Pangit man, nakakatakot man, ay niloob ng Diyos. Kaya't, kung biglang isang araw, ay dahil hindi mo na matiis ang sakit ng iyong nararamdaman at ikaw ay nagpa-check up at ikaw ay nagpo-laboratorio at ang resulta ng laboratorio, may cancer ka, anong gagawin mo? Magtatampo, magmumukmuk, o pwede mong sabihin, niloob mo ito, Panginoon. Ang tawag dito ay ang providensya ng Diyos. Minsan sa isang debate, ang sabi ng isang tao naniniwalang walang Diyos, kung mayroong Diyos at kung tama ang inyong Diyos, bakit nagdurusa pa rin kayo? Ba't namamatay pa rin kayo? Bakit na-aksidente kayo, napipilayan kayo? Bakit kayo nagkakaroon ng cancer kung kayo ay mga anak ng Diyos? Ang sagot ng taong ito, kahit ang mga hindi anak ng Diyos ay nakakaroon ng cancer, namamatay. Kaya nga, anong pagkakaiba ng anak ng Diyos na may cancer, napipilayan, na ospital, nababaon sa utang, nagigiba ang bahay, nawawalan ng trabaho? Kung pareho lang ang mga walang anak ng Diyos, anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, kung may cancer, tanggal sa trabaho, na ospital, baon sa utang, ay may comfort pa rin siya. Nandun ang kanyang aliw, nandun ang kanyang katahimikan, nandun ang kanyang katiyakan, dahil iniisip niya, ako'y pag-aari ng aking Panginoon. Ito ang pagkakaiba ng hindi mananampalataya. Ang hindi anak ng Diyos ay pag-aari ng demonyo. Paano mo malalamang ikaw ay anak ng demonyo? Unang-una, ayaw mo ng salita ng Diyos. Ayaw mo ng kalooban ng Diyos. Hindi prioridad sa iyo ang ganitong mga pagtitipon. Ang mga anak ng Diyos, gamat hindi perpekto, ay hindi mawawala sa Kanya ang Kanyang pagmamahal sa Diyos. Ang pagpapahalaga niya sa salita ng Diyos. Kaya dito ang sinabi ng Heidelberg Catechism, in fact, all things must work together for my salvation. Lahat na nangyayari sa akin, yan ay sa ikabubuti pa ng aking kaligtasan. Lahat. Because I belong to Him, Christ by His Holy Spirit assures me of eternal life. Paano tayo nakakatiyak, mga kapatid, na tayo ay ligtas? Yung isang Bible scholar na yumaon na umaatake lagi sa katiyakan ng kaligtasan ng isang born again, ang sabi niya ay, pakita mo sa Biblia na kayo ay tiyak na ng inyong kaligtasan. Ang sinabi diyan, maliligtas. Kaya ang point niya ay patungo ka pa lang sa kaligtasan, hindi ka ligtas. Ang sagot natin, ang katiyakan ng aking kaligtasan ay dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung bakit tayo nakasusunod, kung bakit meron tayong pagnanais nang kilalanin pa ang ating Diyos,
At kung bakit hindi tayo napipilitan na alamin at sundin ang kanyang salita, ay dahil nanana ng Espiritu Santo sa atin. Nakita niyo ang pagkakaiba ng hindi anak ng Diyos sa anak ng Diyos. Ang pagkakaiba, o marahil ang pagkakapareho ay makasalanan pa rin. Pero ang pagkakaiba, ang pagiging makasalanan ng hindi anak ng Diyos, ang kanyang tatay ay demonyo. Ang pagkakasala at pagkahulog ng isang anak ng Diyos sa kasalanan, ang tatay niya ay ang Diyos. At ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang pagkabuhay na muli ay pagpapatunay, bayad na ang lahat ng iyong kasalanan. Kung kaya't ang ating katiyakan ay hindi sa ating gawa, kundi sa biyaya at habag ng Diyos. Maging yung pananampalataya natin ay hindi sa atin. Question number 2 ng Heidelberg Catechism. What must you know to live and die in the joy of this comfort? Masdan nyo ang tanong, what must you know? Hindi yung anong iyong gagawin. Ano ang dapat na maging maliwanag at alam mo bilang anak ng Diyos? At ang sagot, 3 bagay. Una, kung gaano kadakila at kalaki ang aking kasalanan at kung gaano ako miserable na tao. 3 things ang sagot. How great my sin and misery are. Ito ang una. Na lagi ikaw ay mapapalalahanan ng iyong nakaraan kung gaano ka kasama at kung gaano ka miserable. At ikalawang sagot, how I am set free from all my sins and misery. At ako'y pinalaya. At ako'y pinalaya sa lahat ng aking mga kasalanan. Ibig sabihin, ako'y pinatawad sa lahat ng aking mga kasalanan at sa aking pagiging miserabling buhay. At pangatlo, how I am to thank God for such deliverance. Kung papaanong ako ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang pagtutubos, pagliligtas sa akin. Ano ang buhay natin bilang mga Kristiyano? Ito ang dapat na, kumbaga, talagang maging firm, maging matibay at di tayo magagalaw na tayo'y makasalanan patungo sa kapahamakan. At ang isang taong makasalanan na walang Diyos, kahit marami siyang pera, miserable pa rin ang kanyang buhay. At nakakalungkot, ito hinahabol ng mga tao, pera. Tignan ninyo ang mga mayayaman. Kaya nilang bilhin ang lahat, pero miserable ang kanilang buhay. Yung panloob, yung iniisip nila, namumuhay sila sa takot. What must you know to live and die in the joy of this comfort? Ano ang dapat na maging matibay sa iyo na ikaw ay pinalaya sa iyong kasalanan? Na mayroon kang tagapagligtas. At ang buhay mo ay maging punong-puno ng pasasalamat sa Diyos dahil ikaw ay kanyang niligtas. Sa providensya ng Diyos, bigla tayong dinapna ng mabigat na problema na nangyayari sa mundong ito. Ano ang dapat nating malaman? Na tayo niligtas ng Diyos. Na tayo kanyang pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung kaya't hindi tayo miserable.
Kung kaya't ang dapat na buhay natin ay makitaan tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya't masasabi natin, anuman ang ating pinagdaraanan, anuman ang ating tinatayuan, mabuti ang Diyos. Nang lumikha ng langit at lupa, ay hindi lamang mabuti, kundi siya ay may kapangyarihan na hindi kayang tapatan ng anumang bagay o nilalang, that in God's infinite power and wisdom ay kanyang hinahawakan, pinangangalagaan, that God upholds, directs, and arranges and governs all creatures. Kuminsan, bata pa tayo, sinasabi na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ngunit, pumapasok sa ating isipan, pero hindi natin ninanamnam at talagang nahihimay at nabibigyan talaga ng totoong kaunawaan kung anong ibig sabihin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang ibig sabihin niyan, ang lahat ng ating nakikita at mga bagay na di nakikita, ang Diyos ang siyang may tangan yan sa kanyang kapangyarihan. At sa lahat ng tumatakbo at kumikilos sa langit, sa mundong ito, maging sa labas ng mundong ito, ang Diyos ang siyang nag-a-arrange at kumikilos. At ang tawag natin dito ay ang Diyos ay soberano. Ito yung tinatawag ng the sovereignty of God. Ang ibig kong sabihin, walang ibang may control ng aking sinasabi. Ang Diyos lamang. Alam niyo, sa theology ay mayroong tinatawag na the first cause and the second cause. Ano yung ibig sabihin ng the first cause? Ang unang dahilan o unang kumikilos ay walang iba kundi ang Diyos. At dapat tayo ay magpasalamat dito habang tumatakbo ang kasaysayan na nakikita natin na ang kasaysayan ng sangkatauhan, naroon ang kapangyarihan ng Diyos. At ano naman ang tinatawag kong second cause? Na ginagamit ng Diyos ang ating mga aksyon. Halimbawa, ng second cause ay ang lahat ng ating mga desisyon. Ang lahat ng ating gawain. Alam natin yun. Minsan, hindi natin malalamang mali yung ginawa natin hanggat hindi natin ginawa. Doon lamang masasabi natin, pagtapos, napahamak ako doon . Pero nung tayo ay nasa punto pa ng pag-iisip at pagpaplano at paggawa, hindi natin alam. Pero dahil ginawa natin, at ang naging resulta ay, napahamak ako doon. Yun yung sinasabi kong second cause. Yung ating mga aksyon o kaya di paggawa. These are our actions or the lack thereof. Sa usapin ng iglesia, sa usapin ng buhay ng isang Kristiyano, ay maaaring masabi natin ng panalangin ay second cause. Alam niyo kung bakit minsan maraming ayaw manalangin? Ang Diyos naman lahat ang gumagawa . Diba, ang sabi mo, ang Diyos ay makapangyarihan, wala makakapigil sa kalooban ng Diyos. Sino ang makakakontra sa Diyos? Bakit pa ako mananalangin? Pero makikita natin sa Bible na nandoon ang pagtuturo at pagpapahalaga ng panalangin. Manalangin tayo ng walang patid. Lumapit tayo ng may buong boldness, ng may buong katiyakan sa trono ng biyaya ng Diyos. Lumapit tayo, tumawag tayo sa Kanya. Katunayan, sinabi ni Santiago, alam niyo kung bakit hindi niyo natatanggap ang isang bagay? Dahil di kayo nananalangin. Anong koneksyon ito? Dahil ang soberanong Diyos na first cause, na makapangyarihan sa lahat at sa lahat ang kumikilos ng mga nangyayari, ay kanyang niloob na mayroong
Alam niyo, ang hirap sabihin pero meron tayong partisipasyon sa mga nangyayari sa mundong ito. At ang partisipasyong ito ay tinatawag na second cause, katulad ng ating panalangin. Sa madalit salita, ginagamit ng Diyos ang ating panalangin at ginagamit ng Diyos ang ating pagsunod, sa gayon ay matupad ang kalooban ng Diyos. Paano maliligtas ang makasalanan na mundo? Ginagamit ng Diyos ang pangangaral ng Ebanghelyo para marinig ito ng mga sinners. Parang pag nakita natin ay isipin nyo, partner ako ng Diyos? Parang mali ata ang turo ng Biblia. Ang sagot ay, yes, I am joining God. Kasama ko ang Diyos because God called me. Tinawag ako ng Diyos, pero tinawag ako ng Diyos hindi dahil magaling ako. Because it's not because I am worthy or capable, o kaya meron akong halaga that I have a value in me na nakita ng Diyos. Katunayan ng sabi ng Biblia, lahat tayo ay mahina. Ang isang description nga ni Apostle Paul, tayo ay mga palayok. Tayo ay mga earthen vessels, mga palayok. At ang kayamanan ay nasa loob ng palayok. Kaya't ipinapakita rito ang ating kahinaan. Ang tawag sa atin ay weak creatures. Ngunit tayo ay tinawag ng Diyos para sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Ito ang isang bagay na bawas laki ulo. Alam niyo, kaya ako minsan, pararamdam ko ngang hindi ko sila papansinin. Di ba? Dahil di rin nila ako pinapansin. Dami ko ng kontribusyon sa church, wala man lang pansin. Di mo lang nag-happy birthday. Di mo lang ako sinabihan na, I miss you kapatid, nung matagal-tagal na akong nawala. Actually, kung meron tayong kontribusyon ng malaki, ito ay para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Minsan iniisip ko, mga kapatid, sinasabi natin, malalaman natin ang puno sa kanyang bunga. Tama? Sinasabi natin na ang sukatan ng totoong Kristiyano ay kung ikaw ay mayroong bungang Kristiyano. Ang punto nito ay kung minsan ay nandun ang emphasis sa bunga. Pakinggan niyo ako. Nandun ang emphasis sa bunga, kaya tuloy ang mga Kristiyano ay naghahunting at nagtitingin ng bunga sa bawat anak ng Diyos. Anong bunga mo ngayon? Ano yung bungang improvement mo? Sa halip na ikaw ba ay buhay na puno? Kasi ang buhay na puno na mayroong tamang binhi, tamang buto, ang aking tinutukoy ay kung ang salita ng Diyos ay talagang naitanim sa iyo, tutubo ito. At kung ikaw ay punong buhay, di ba't mas mahalaga yung punong buhay? Dahil ang punong buhay ay tiyak na mamumunga. At kung minsan iisip ko, para kanino ang bunga? Naisip ba natin yun? Yung ating good works, yung ating pamumuhay, o yung kabanalan natin, yung obedience natin, para kanino ito? Para lalo tayong mahalin ng Diyos? Hindi.
Hindi na magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Minahal na tayo ng Diyos, hindi pa tayo sinisilang. Bago pa nilikha ang langit at lupa, meron na siyang pinili. At meron ng assignment, task, ang Panginoong Jesucristo na itong kanyang ililigtas. Kaya, before the foundations of the world, pinili na tayo ng Diyos. Minahal na nga tayo ng Diyos, hindi pa tayo tao. Kaya ito ang tanong ko, para saan ang bunga? Kadalasan, ang direction nito ay, ako'y gagawa, ako'y kikilos, ako'y mag-i-involve sa church for God. Kadalasan, ganun para sa Diyos. Well, of course, totoo naman. Pero for God, for His glory, ano ibig sabihin ng for His glory? Itong ating puno sa labas na mangga, nako, pag namumunga yan, ang masaya, alam nyo sino? Yung mga bata. Kaya ako natatakot Baka umakyat, malaglag. May pananagutan pa tayo. Sagutin pa natin ang kanilang aksidente. Kung tutuusin, ang bunga ng isang Kristiyano ay laging kadalasan, ikinalulungkot ko, laging nakakonfine lamang sa Diyos. Pero naisip ba natin ang bunga ay para sa ibang tao? Tulad ng ginamit kong bunga ng mangga. Hindi yan para sa mangga. Di ba? Ang bungang yan ay para sa ibang tao, para makain ng ibang tao. Naisip ba natin na ang ating pamumunga na makita sa atin ang bunga bilang mga anak ng Diyos ay para sa ibang tao? Tingnan niyo ang utos ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na kayo ay magmahalan sa isa't isa. At anong karugtong? Upang malaman at makita ng mundo, kayo ay aking mga alagad. Para saan ang bunga ng Espiritu Santo? Para saan yung ating tinatawag na fruits of the Spirit? Para sa ating mga kapatid. Para sa bawat isa na kasama natin sa lokal na iglesia. We bear fruits at dumadami ang bunga para maging pagpapala tayo at makatulong tayo sa iba. Ang direksyon natin ng taong 2025 nawa ay wag maging self-centered. Wag tayong maging makasarili na pati sa bunga, inaako natin ito ay para sa atin. And in fact, pag nakita natin ang teachings ng bunga, and so that we can serve others. Kaya, the more na ikaw ay gifted, the more na ikaw ay nagiging kapaki-pakinabang sa ministeryo ng kaharian ng Diyos, ay hindi ito paglaki ng ulo, kundi lalo ito makita mong ikaw ay maglingkod. The greatest of all is the servant. Kaya tayo namumunga. And so our obedience, yung ating pagiging masunurin sa Diyos, yung ating pamumuhay ng may kabanalan, ay hindi para sa atin. Kasi kung para sa atin, pagharap natin sa salamin, banal na ako galing ko ang dami ko nang nasusunod sa salita ng Diyos. At biglang natitingin tayo sa mga iba na hindi nakakapamuhay ng may kabanalan na katulad natin, at hindi natin nakikitaan ng may obedience sa katulad natin. Nakita nyo, nagko-compare tayo lagi. Lagi tayong may paghahambing ng obedience natin, ng ating kabanalan sa iba nating mga kasama. Whereas, na dapat ang ating pagsunod sa Diyos at ang ating kabanalan ay upang paglingkuran sila. Nahirap na umahon sa kanilang mga kasalanan. Dahil lahat naman tayo ay nakakasala pa ng mga anak ng Diyos.
And in closing, mapapansin natin ang unang nangaral si Jesucristo sa kanyang public ministry. Ang kanyang sinasabi ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Naintindihan ba natin kung ano ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Kung titignan natin ang turo ng New Testament, ang kaharian ng Diyos ay, ano sinabi ni Apostol Pablo? Ang kaharian ng Diyos ay hindi sukatan ng nakakain, naiinom. Diba? Ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos ay hindi sa mga bagay na nakikita ng ating mata o nararamdaman at nahahawakan ng ating mga pandamdam. Sa madalit salita, kaharian ng Diyos ay spiritual. It is righteousness. It is peace. It is joy. Yung mga bagay na yan ay hindi yan nahahawakan o nakikita ng ating mata at hahawakan. Kaya, kadalasan kapag tayo ay dumarating doon sa seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, ang iniisip nila ay kung ikaw ay mamumuhay ng may kabanalan, ng mayroong pagsunod sa Diyos, hindi ka maghihirap. Laging ang punto, alimbawa, bigla ka nalugi ng pagkalaki-laking pera, hulaan nyo. Sabihin sa'yo ng member, hindi ka na kasi nag-church. Para bang laging may karugtong na kapag ikaw ay minalas sa buhay mo, dahil ikaw ay may kulang sa iyong ginagawa. Kaya tingnan ninyo, babalikan ko kanina, what is your only comfort in life and in death? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang comfort mo, pag-aari ka ng Diyos. At ano dapat mong malaman? Ang dapat mong malaman nung araw, ikaw ay taong makasalanan, miserable ang iyong buhay. Ngayon, ikaw ay niligtas ng Diyos. At dapat ka magpasalamat. Kadalasan, ang unawa ng kaharian ng Diyos ay nasusukat sa material na bagay. Samantalang ang turo ng Panginoong Jesucristo, ang kaharian ng Diyos, ay di nakikita ng mata. Ngunit ito ay kumikilos na makapangyarihan. Ito ang ating bigyan ng pagkaunawa ng taong 2025. It is a spiritual kingdom. At nasasanay tayo ng pamumuhay ng kaharian ng Diyos. Alam niyo saan? Sa ating pagtitipon. Sa lokal na iglesia. Makikita natin ang kaharian ay binubuo ng mga mamamayan ng hari. At ang mamamayan ng hari ay ang mga anak ng Diyos. Kung bakit tayo mayroong ganitong pagtitipon at kung bakit regular na tayo ay nakakasama-sama, hindi dahil barkadahan lang. Kuminsan kung ang sukatan ay feel ko na mahal niyo ko at tayo ay may kaisang isipan at barkadahan. Ang kaharian ng Diyos ay ating makikita sa lokal na iglesia. Kung bakit ganun kahalaga na tayo maging church, local church-centered, Christ-centered. At pagkatapos ay ang buhay ng mga anak ng Diyos sa lokal na iglesia. At dito tayo ay nahuhubog na mahalin ang ayaw nating mahalin. Napatawarin ang ayaw nating patawarin. Naunawain ang hirap maunawa ang anak ng Diyos. At dito, ang ating paglago ay para sa kapakanan at ating kabanalan ay para sa kapakanan ng ating mga kapatid sa pananampalataya.
Napansin ba ninyo na seek ye first the kingdom of God and His righteousness? Hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran. Nakakalungkot dahil maging sa mga biblical orthodox churches ay nagiging katuwiran mo o katuwiran ko. Sa halip na tayo ay lumago, naunawain natin ang katuwiran ng ating Panginoong Hesus. Paano ka naging matuwid sa Diyos? Paano ka tinanggap ng Diyos? Hindi dahil ikaw ay magaling. Hindi dahil ako sumampalataya. Siya hindi. Kaya ako tinanggap ng Diyos. O kaya ang tamang sagot ay dahil kay Kristo. Kasi pantay-pantay tayong lahat, mga kapatid. Kay Kristo. At kung magiging matibay tayo kung ano ang kingdom, which is a spiritual kingdom, it is joy, it's peace, kagalakan, kapayapaan. At idugtong natin ang katuwiran niya. Ang ibig sabihin, kaya tayo tinanggap ng Diyos, ay dahil sa katuwiran ni Jesus at hindi dahil sa ating pamumuhay ng matuwid. Kaya't kuminsan, di natin napapansin, ang mensahe ng Ebanghelyo ay dapat gawin mo ito. Dapat tanggalin mo ito sa buhay mo. Bago ka mag-church, dapat ganito, huwag ganyan. Samantalang kung bakit tinawag na mabuting balita, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang tanging anak at ibinigay niya si Jesus. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesus. Ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa, itong taong ito ay mabawasan yung mentalidad natin ng paghahambing ng ating katuwiran sa katuwiran ng iba. Yung ating kabanalan sa kabanalan ng iba. Kundi makita natin lahat tayo ay pantay-pantay na adopted children of God. At ang ating katuwiran ay katuwiran ni Jesus. At kung tayo ay nakakalamang sa pagsunod sa Diyos, sa kanyang salita, hindi ito dapat nagpapalaki ng ulo at nagiging parang hunter, kundi gamitin natin ang ating growth virtues to serve others. Ito rin ang isang paraan para hindi lumaki ulo natin. At tayo ay maging humble servant. In closing, ito ang tamang perspektibo, direksyon ng isang anak ng Diyos. Of course, nalulugod ang Diyos sa ating kabanalan. Nalulugod ang Diyos sa ating pagsunod sa Kanya. Ngunit, ang focus nito, bakit tayo may bunga, ay upang maibahagi sa iba. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami ay makapakinig ng pangangaral at pagtuturo ng inyong salita. Isang bagay ang nais namin, mangibabaw ang inyong biyaya. That grace reigns. At mabantayan po namin na ang simulain ng biyaya ay mauwi sa gawa at sa pagmamalaki ng angking galing namin ng pagsunod sa inyo. Samantalang kung kaya't kami ay mayroon o nakikitaan ng bunga sa aming buhay, ay dahil sa inyong biyaya lamang. At dahil dito kami ay makitaan ng taong 2025
ng kababaang loob sa inyo. Kababaang loob na paglingkuran ng aming kapwa. Sa lokal na iglesyang ito, makita po ang pagmamahala namin sa isa't isa. Sa gayon ng mga taong nasa labas o di mananampalataya ay magsabing tunay nga na sila'y inyong mga anak at mga alagad. Sa ngalan ni Jesus. Amen.